Paunawa, sensitibo ang mga susunod na larawan. Dating kontesera sa mga gay beauty pageant, hindi na halos makagalaw at bedridden na matapos dapuan ng isang misteryosong sakit. Kwento ni Princess. Nag-start po nung nilagnat po ako, namaga at namula yung noo ko. Ang sakit. Hanggang sa nagkaroon na rin po sa tuhod. Lumaki na siya. Parang namamaga talaga siya. May nagsabi po na baka may naiinggit kaya pinakulam daw ako. Para daw hindi na ako makasali sa contest. Sobrang naaawa na ako sa sarili ko. Halos araw-araw po talaga, puro sakit po yung nararamdaman ko. Pagod na po ako, pero pinipilit ko pong lumaban. Para sa mga nais tumulong, maaari magdeposito sa Land Bank of the Philippines, account name John Joel P. Alday, account number SA2686-109650. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. Paunawa, sensitibo ang mga susunod na larawan. Pamilya mula Sugod Southern Leyte, pinagtataga. Ang mga nakasurvive sa massacre, sa paghahanap ng hustisya, ikukwento ang kanilang pinagdaanan. Kwento ni Jonalyn, tulog po ako noon, pero nagising ako dahil sa ingay. Yung mama ko, tinataga na sa leeg ng lalaki. Nagulat ako, sinubukan kong awatin, lumaban ako, pero nahalot ang buhok ko at nataga rin ako. Pero nakita namin yung mama namin wala na. Yung papa rin namin nadamay. Ang nasa isip ko na lang, makatakas kaming magkakapatid. Pahayag naman ng mga kamag-anak ng biktima. Bandang alauna ng madaling araw, may narinig kaming sumigaw. Akala namin nag-aaway yung dalawang mag-asawa. Galing pala sa pamangkin naming babae. Tulong, tulong! Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya. Yung mama at papa ko. Hindi kami agad pumasok sa bahay kasi nakita namin madaming dugo. Brutal pala yung nangyari dito. Tunghayan natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. 74 anyos sa si Lola Gaming, slay at vlogging victory sa paglalaro ng Mobile Legends. Kwento ni Lola Carmen, nung una naiinis ako sa mga apo ko. Kapag inuutusan ko ayaw sumunod, naglalaro pa raw sila ng Mobile Legends. Sinermonan ko, sabi sa akin, "Ma, ikaw nga maglaro dito." Sabi ko, "Sige, ako pang hahamunin mo." Ang saya palang mag-ML. Parang feeling ko lumakas ako. Then inilive nila ako at binigyan ng pangalan, Lola Gaming. Kahit sa edad kong ito, masaya pa rin pala mag-ML. Ayon kay Jenny, masaya po ako kasi may libangan na po yung lola ko. Hindi mo na siya nakikita nagmumukmuk sa loob ng bahay. Nung umpisa po, medyo pasaway po. Hindi siya masyadong kumakain, nagsi-CR. Siguro hindi niya kayang tiisin. Ngayon, minsan sa live, nakikita ko po siya kumakain, umiinom po ng tubig. Natuto rin siyang makisama sa online viewers niya. Lalo na kapag may event, natutuwa ako kasi yung mga hindi ko pa naaabot na mga achievements and goals ay nararating na po ng lola ko. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. Mga trainee ng Bureau of Corrections binigyan ng 10 minuto para mayakap ang kanilang mga kaanak na higit isang buwan nilang hindi nakita sa gitna ng isinagawa nilang recognition rights. Ayon sa tatay ni Vincent, sinabi ng speaker na, "Mga relatives, bibigyan namin kayo ng 10 minuto para lapitan sila." Tumakbo na ako. Ang bugso ng damdamin ko. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sabi ko, "Congratulations anak, nagawa mo." Tuwang-tuwa ako, nakaka-proud. Siya ang tumupad ng aking pangarap para sa aking mga magulang. Ayon naman sa partner ni Riza, sa paulit-ulit naming pag-a-apply, kasama niya ako noon. Lahat ng struggles namin sa buhay, lagi kaming magkasama. Basta ako, palaging nakasupport sa kanya. Nung nakita ko siya na naka-uniform, ang saya-saya. Parang napawaw na lang ako. Kinakausap ko siya. Sabi ko, "Boss, congrats. Natupad mo na yung pangarap mo." Nung narinig ko yung last 3 minutes, hinalikan ko na. Siyempre sabi ka kung halikan siya. Panoorin natin ang kabuuan ng kwentong ito sa Kapuso Mo Jessica Soho Linggo ng gabi. Jess. Jess. Atro dito ha? Pas masih jagdag day. Bay, basta na nas kinabubol.